So may renotice natin ito natin. Hi, good afternoon, ladies and gentlemen. Una, may pasok. Tuloy po ang pasok. Aral kayo maigi, mga bata. Salamat sa Diyos. We've been going around the city the whole morning. And maliwalas naman yung kalsada. Wala pa tayo nakikitang baha. Sana magtuloy-tuloy na. Mukhang gumagana na yung effort ng mga barangay, DPS, MMDA, yung declogging of our drainage. At, but while we're having a bad day, no, not really a bad day, but challenging day dahil sa ulan, sa weather. Ito naman, may isang concerned citizen, I think vlogger, inaktuhan. Yan ang pinakamasarap. Inaktuhan itong dalawang traffic enforcer natin na nagtayo ng toll gate. Sarili nilang kumpanya. May toll gate. Kitang-kita sa video na hinaharbatan o kinokotongan yung isang truck driver sa may Lacson. Immediately, about 6 a.m. today, I requested the Director Dennis Biahe to call the attention of these two enforcers. Now, nandito sa harapan natin, itong dalawang tolongges na to, hindi po ito tolongges na pakalat-kalat sa kalsada. Ito po yung tolongges ng gobyerno naman. Ito po yung bahagi ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Kasama naming empleyado, bahagi ng gobyerno ng ating syudad. As I guarantee our people that we will not tolerate the old ways of nangongotong ng mga enforcer, kasi dinidisiplina ko na kalsada, nililinis natin. Dapat kami rin naglilinis, kami rin sa side namin. Okay, thanks to the concerned citizen na binidyohan, walang kawala. Huli. Ngayon, nandito si Director Dennis Biahe ng MTPB. At itong dalawang ito, nasa harapan nyo, doon sa biktima. Ito naman po para tuluyang magtino lahat. Doon sa biktima na truck driver, inihikayat ko po kayong mag-file ng complaint. Criminal complaint. Now, habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamahalang lungsod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito magsyota. Relasyon na magsyota. Pwede magpatawad. Dahil nagdidisiplina kami sa taong bayan. Tapos sarili namin, hindi namin madisiplina. Hindi naman fair yun sa taong bayan. Ito na po, binawi na uniforme nila, ID nila, at ito po, tinanggal ng opisyal ng direktor ng MTPB. Kaya, ito'y maging halimbawa sa natitira pang 800 plus
na traffic enforcer ng lungsod ng Maynila. People nowadays, ang taong bayan ay nagising na. Ang taong bayan natuto na. Ang taong bayan lumakas na ang loob, dala ng inaalaw nating pakinggan at tayo'y maabot ng taong bayan at masabi sa atin ang pang-aabuso sa kanila. Kaya maging takdang aral to sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Kapag kayo'y may inapi, inabuso, inargabyado na mamamayan, hindi kami mangingimi na kayo ay tanggalin at kasuhan. Yan ay maging aral sa ating lahat. Tama na yung may sweldo tayo. Okay na yun. Nakakaraos tayo. May bonus pa yung mga yan. Sa totoo lang. In-implement ko yan nung unang termino ko eh. Yung commission nila. They get extra share. All they have to do is to assist and help people driving in the city of Manila. So doon sa netizen, thank you very much sa iyo, sa iyong pagmamalasakit sa ating pamayanan at pamahalang lungsod. And sa ating mamamayan naman, sa lungsod ng Maynila, ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo. Pagpasensyaan nyo na kami, hindi namin maibigay sa inyo ang perpektong gobyerno. Hinihingi ko po ng tawad ang sitwasyon. Magkaganon man, umasa pa rin kayo. Kahit hindi namin ma-perfect ang gobyerno, lagi namin ipararamdam sa inyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila na masasandalan ninyo 24 oras. So muli, mga kababayan, nananawagan ako, patuloy niyong tularan ang ibang individual na ipinagmamalasakit ang ating lungsod at ipinababatid sa amin yung mga abusadong empleyado ng City Hall ng Maynila. For now, this should be a lesson to everyone. Ano ngayon? 18? Di pa kayo, masyado kayo nainip, ha? Atat na atat kayo. Pakasweldo lang nung akis.